MBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras sa Monsenyor Manny Ballesteros, alas 4:07. Uy! Nakapag-break ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! RH Break Time! Magandang hapon, Pilipinas. Ang init. Grabe. Ako po si Delio Macalma. Ako naman, Thea Petro Corpuz. At narito ang headlines ng ating mga balita ngayong araw ng Miyerkules. Ash Wednesday na Ash kayo. Wednesday, Miss Thea. 5 ng buwan ng Marso. Sa ating mga headlines, presyo ng bigas at karne ng baboy. Bababa daw ngayong Marso ayon sa Malacanang. Good news yan. Inflation rate bumagal nitong Pebrero sa pagbaba ng presyo. Ikinatuwa naman ng palasyo. Lalawigan ng Albay, Catanduanes at Camarines Sur. Makaranas ng matinding heat index ngayon. Hindi lang doon, pati dito sa Metro Manila, Pasay, ayan, ang init. Kapudpudot. Oh. Klase naman sa mga eskwela, iibahin ang oras para iwas sa matinding init ng panahon ayon sa DepEd. Samantala, fighter jet ng Philippine Air Force na nawawala. Kumpirmado ng nag-crash. Naku, sad news. Yung pong 2 piloto mahabigan nakitang patay. Malacanang sinisilip ang under-design at overloading sa pagbagsak ng Isabela Bridge. 1 milyong pirma para matuloy ang impeachment kontra Vice President Sara. Dinedma lamang ng mga senador. OFW sinimok na lumahok sa kauna-unahang internet voting sa darating na eleksyon. Wanted South Korean kriminal nakatakas mula sa pagbabanta ng 3 immigration agents. Allah, nakatakas mo, pinatakas. Ang dulas naman yan, Lakay. Libo-libong Katoliko dumagsa sa mga simbahan ngayong Ash Wednesday. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Abay, good news mga misis. Dahil inaasang bababa daw po ang presyo ng bigas at karne ng baboy ngayong buwan ng Marso. Bakit baboy at bigas lang? Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni Press Undersecretary Attorney Claire Castro na inaasang baba ng 45 pesos kada kilo ng bigas sa pagdating ng March 31. Ba't 31? At inaasan ding baba ang presyo ng karne ng baboy sa March 10. Ayon kay Jose Castro, posibleng bumaba sa 350 hanggang 360 pesos ang kada kilo ng presyo ng kasim. At pigi, haba ang liempo ay maaaring bumaba ng 380 pesos kada kilo. Narito si Yusek Castro. Ang presyo ng bigas kada kilo ay pumapalo po sa 49 pesos. Pero by March 31 po ay aasahan po natin ang pagbaba nito ng 45 pesos. Pati na po ang ang presyo po ng baboy ay maaari po ito maibaba din po by March 10. Ano ba yung pang crispy pata? Liempo ba yun? Crispy pata, lakay pata. Pata yun. Pata. Pero yung mga pang barbecue, pang lechon kawali, yan sa bandang liempo yan.
Bumagal naman ang inflation rate ng Pilipinas nitong Pebrero 2025. Sa report ng Philippine Statistics Authority, naitala sa 2.1% ang inflation, mas mababa kumpara sa 2.9% inflation rate noong Enero 2025. Pangunahing dahilan umano nito ang mas mabagal na inflation sa food, alcoholic beverages at transportation. Ito na ang pinakamababang record simula noong September 2024 na naitala naman sa 1.9%. Samantala, welcome sa Malacanang ang report ng Philippine Statistics Authority. PSA na bumagal ng 2.1% ang inflation rate o ang pagtaas ng presyo ng mga produkto at serbisyo nitong nakalipas na buwan ng Pebrero mula sa 2.9%. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni Yusek Claire Castro na ang pagbaba ng inflation rate ay indikasyon na epektibo ang mahakbang na ginagawa ng pamahalaan kontra sa inflationary pressures. Sinabi pa niya na sisikapin din na ahensya na panatilihing mababa ang inflation rate at tugunan agad ang mga posibleng pagtaas sa presyo ng iba pang mga produkto. Batay sa report ng PSA, ang mas mababang antas ng inflation noong nakalipas na buwan ay bunsod ng mas mabagal na pagtaas ng presyo ng food and non-alcoholic beverages na nasa 2.6%. Haba ang pagbagal naman ng presyo o pagtaas ng presyo ay dahil sa mas mabagal na pagtaas ng presyo ng gulay at iba pang mga produkto. Samantala, inaasahang makararanas ng matinding heat index ngayong araw ang 3 lugar sa bansa. Sa forecast ng DOST Pag-asa, posibleng masapol ang 43 degrees Celsius heat index ng Legazpi City, Albay, Verac Catanduanes at Central Bicol State University of Agriculture, Pili, Camarines Sur. Inaasahan namang papalo sa 42 degrees Celsius ang damang init sa San Jose Occidental, Mindoro. Sa category ng State Weather Bureau, pasok ang mga nabanggit na init factors sa danger level kung saan posibleng makaranas ng heat cramps at heat exhaustion dahil sa tindi ng init ng panahon. Samantala, 56 pang lugar sa bansa ang tinatayang makararanas ng kategoryang extreme caution level na init factor o temperatura na 33 degrees Celsius hanggang 41 degrees Celsius ngayong araw. Magkakaroon naman ng adjustment sa mga schedule ng classes dahil sa matinding init ngayon ng panahon. Ayon sa Department of Education, ito ay kabilang sa implementing measures para matiyak na ligtas at naalagaan ang kalusugan ng mga estudyante at maging ang mga guro. Ilang lugar na ang nagpatupad ng adjustment at ginawang alas 6 na umaga hanggang alas 10 na umaga ang pasok ng morning classes. Habang ang afternoon session naman ay mula alas 2 hanggang alas 6 na ng gabi. Samantala, asynchronous learning naman ang ipatutupad sa pagitan ng alas 10 na umaga hanggang alas 2 ng hapon. Sa iba pang balita, natagpo ang patay ang 2 piloto sa loob ng wasak na FA-15 ng Philippine Air Force na unang napaulat na nawawala. Sa kumpirmasyon ng Eastern Mindanao Command, natagpuan ang fighter jet sa bahagi ng Mount Kalatungan sa Bukidnon. Ayon kay Lieutenant General Luis Rex Berhante, commander ng AFP East Mincom, alas 11 kaninang umaga napuntahan ng retrieval team ang lugar na unang natukoy ng mga lokal. Totally wrecked umano ang FA-15 na ipinadala sa probinsya bilang suporta sa operasyon ng 4th Infantry Division kontra sa mga teroristang komunistang grupo. At dahil sa plane crash na yan, sinuspindi ng Philippine Air Force ang paglipad ng lahat ng FA-50 fighter jet na nag-crash sa lalawigan ng Bukidnon. Ayon kay Air Force spokesperson Colonel Bon Castillo,
Inilagay na sa grounded operations ang FA-50 fleet matapos makita ang nawalang eroplano kung saan 2 piloto ang namatay. Magsasagawa ng malilimang investigasyon sa nangyari sa sinapit ng fighter jet na unang pinalipad sa Tactical Night Operations bilang suporta sa operasyon ng 4th Infantry Division laban sa mga NPA. Tiniyak naman ng Philippine Air Force ang tulong sa manaulilang pamilya ng 2 piloto na hindi pa binanggit ang mga pangalan. Samantala, naging matagumpay ang panibagong resupply mission sa Ayungin Shoal ng Philippine Army sa kabila ng naispatang malaking usok sa BRP Sierra Madre. Ayon kay AFP Public Affairs Chief Colonel Cerces Trinidad, walang untoward incident sa rotation and resupply mission na isinagawa kahapon. Ang nakitang usok ay bahagi lamang umano ng fire drill ng mga sundalo noong February 28. Ito na ang ikalimang magkakasunod na RORE mission na walang nangyayaring insidente gaya ng harassment mula noong July 2024. Fake news. Ang report tungkol sa pagtanggi umano ng gobyerno sa dagdag na subsistence allowance sa ating mga sundalo. Ayon kay House Deputy Speaker J.J. Suarez, isa itong panluloko hindi lamang sa mga militar kundi sa publiko dahil buwan niya ang suporta ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at liderato ng Kamara sa mga miyembro ng Armed Forces. Sabi ni Congressman Suarez, mismong si House Speaker Martin Romualdez ang nagsulong ng mas mataas na subsistence allowance para sa ating mga kasundaluhan. Mula sa dating 150 pesos ay ginawa na itong 350 o katumbas ng 10,500 pesos kada buwan batay sa 2025 national budget. Naniniwala si Suarez na layunin ng pagpapakalat ng ganitong disinformation para sirain ang tiwala ng mga sundalo sa ating pamahalaan. Samantala, muling iginiit ni Senate President Cheese Escudero na hindi magbabago ang kanyang desisyon na hindi magsagawa ng impeachment proceeding sa panahon na nakabakasyon ang Kongreso. Ito ay kahit paanya makakalap ng 1 milyong lagda ang iba't ibang sectoral groups na gustong simulan na ang proseso ng impeachment. Ayon kay Escudero, hindi sila maaaring lumabag sa batas para lang mapagbigyan ang isang bias na grupo. Gayon din ay hindi sila magpapadala sa dikta ng kahit anong grupo. Dagdag pa ni Escudero, walang dami ng lagda ang maaaring magpabago sa kanilang paninindigan na hindi maaaring magkaroon ng impeachment kapag naka-recess ang sesyon ng 2 kapulungan ng Kongreso. Una rito, inilunsad ng iba't ibang religious groups at sectoral representatives ang People's Impeachment Movement para ipakita na may malawakang panawagan sa Senado para mag-convene na bilang impeachment court at para agad nang masimulan ang paglilitis laban sa pangalawang Pangulo. Posible pa rin hindi disqualify ng COMELEC ang sino mga kandidato sa nalapit na eleksyon na galing sa isang pamilya. Ayon kay dating Acting Justice Secretary Alberto Agra, ito ay dahil walang malino na definisyon sa batas ang salitang political dynasty kahit ito ay pinagbabawal na batay sa ating saligang batas. Narito si Attorney Alberto Agra. Depende sa ating Kongreso, ano bang ibig sabihin nito? Ano ba ang parusa nito? Ano ba ang level nito? Appointed ba, elected? Wala tayong batas tungkol dun eh. Kaya kung basihan ay ikaw ay membro ng political dynasty, substance-wise, palagay ko hindi rin yan angkop na dahilan para ma-disqualify ang isang kandidato. Sa kasalukuyan, tanging sa sangguniang kabataan pa lamang ang pagbabawal sa political dynasty. Ayon sa SK Reform Act of 2016, bawal tumakbo ang isang kamag-anak ng politiko
hanggang sa second degree ng pagiging magkapamilya sa lugar kung saan ito namumuno. Dinismiss kahapon ng COMELEC ang petisyon mula sa abogado para i-disqualify ang mga magkakapatid o magkakamag-anak na mga tulfo. Samantala, hinimok ng Kamara ang mga overseas Filipino workers na samantalahin ang kauna-unahang internet voting sa Pilipinas. Ayon kay Tingog Party List Representative Jude Aquidre, isinulong ang internet voting bilang pagkilala sa mga kontribusyon ng mga OFW at para hindi na sila mahirapan sa pagboto. Ayon sa COMELEC, magsisimula ang pre-voting enrollment period para sa overseas internet voting sa March 10 hanggang May 7, 2020. Magsisimula naman ang online voting period mula April 13 hanggang alas 7 ng gabi ng May 12, 2025. Babalikan natin na lang pang detalye ng ating mga balita. Abay, may higit 7 milyong pisong halaga ng shabu nasaba sa isang bypass operation sa Iloilo City. Babalik na naman ng droga sa Iloilo. Samantala, isang wanted na South Korean criminal nakatakas mula sa pagbabantay ng 3 immigration agents. Nakatakas nga kaya. At libo-libong Katoliko dumagsa sa masimbahan ngayong Ash Wednesday. As to as, dust to dust. Yan. At ang detalyang balita niya sa ating pagbabalik sa ating palatuntunang Break Time. RH Break Time. Oras sa Mr. Cesar Lee, Mr. Michael is my guy. Don Simeon Chu at Dr. Isa Suntay. 4:24. Ang balitang ito. Oras sa Miss Thea. Ganap ng alas 4:31. At bago sa ilang pang detalye ng mga balita at mga reports, standby let. Ang Malacanang gustong magkaroon ng malalim na investigasyon sa pagbagsak ng tulay sa Isabela. Standby Edniel Parosa. Standby Raymond at Paas. Standby Milky Rigunan. Bati mo natin si General. Ayan, si Kuyang Mr. General Willie Bonilla. Happy birthday, Kuyang Willie. Alaba tayo dyan. Binabati ka natin mga brethren sa mga mista sa PMA Sandigan 82. At happy birthday din kay isa pang General, Kuyang General Ben Basiao ng PMA Class 88. Binabati naman ni Colonel Military Attaché to Spain, Joseph Dator. Happy birthday pa kay Colonel Ray Rosario at kay Colonel Juan Donald Almonte. At happy birthday din kay Phil Cruz ng DCRH sa drama. Andiyan na ba yung merienda natin? Ha? Ay, gusto ko yan. Ano yan? Nagkalimutan na yata. Baka may palabok. At happy birthday din kay Kuyang Abul Kayer Makabato. Binabati ng mga brethren sa Sultan Maharum Lukman Masonic Lads. At mula kay ating Jasmine Makabato. Ayan. Kuyang Agagising Lukman at Fahad Lukman. Rose Ann Babiera ng RH-TV. Birthday din pala ito, ha? At saan nga merienda natin Rose Ann. At kay parang Ian Carlo Lapid-Lapid ng radyo natin. Pagbati mula kay sa kanyang dating girlfriend, Patricia Javier. Patricia Javier Lapid. At binabati natin yung mga taga-balikbayan from Honolulu, Hawaii. Ayan, welcome back at happy trip Kasinsin Willie Dakanay. At si Manong Jan Vicente ng Waipahu, Hawaii. Aloha! Nanood sila ngayon sa Hawaii. Kay Manong Demetro at Manong Demetro Vicente ng Arizona. At kay Carl Joseph Ignacio at Joanna Domingo ng Paniki, Tarlac.
Sa ating ma-report, kinumpirma ng Bureau of Immigration ang pagtakas na isang South Korean inmate na maroon nakaiwas sa 3 tauhan ng immigration matapos ang dinaluhang hearing sa Quezon City Regional Trial Court. Wanted sa South Korea ang 20 anyos na si na Ekyon Damingsu. Ay, hindi pala Damingsu. Dahil sa umano'y fraudulent activities at siya ay naaresto noong May 31, 2023. Ngunit pinigilan ng kanyang deportasyon dahil meron pang kinakarap na kasong estafa. Agad naman pinag-utos ni Immigration Commissioner Joel Anthony Biado ang manhunt operation sa nasabing tumakas na South Korean national. At iniimbestiga na rin ang 3 ahente ng Bureau of Immigration na pinaghinalaang pinatakas. Sabi ni Commissioner, tila planadong insidente. Pinatakas na yan. Pero mo, 3 na takasan pa. Kaya nga laki. Paano nangyari yun? Samantala, umabot sa 1,886 na individual ang naaresto ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group noong Pebrero. Kabilang sa mga arestado ang 429 na dayuhan na sangkot sa mga umano'y Philippine offshore gaming operators at internet gaming licensees. Nagsagawa ng 1,407 operasyon ng CIDG noong nakaraang buwan at humantong sa pagsasampa ng 167 criminal complaints sa National Prosecution Service. Iniulat rin ng CIDG ang pagsasara ng 4 na pasilidad ng POGO at IGL at ang pagkukumpiska ng ebidensya na may kabuuang halaga na 195 million pesos. At sa ating mga reports, unahin natin ang report mula sa Malacanang. Ang palasyo abay gustong magkaroon ng malalimang investigasyon sa pagbagsak ng isang magandang tulay sa Isabela. Alamin natin ang report mula kay Aris number 14. Let Narciso, please come in. Miss Let. Let? Substandard ba? O anyari? Ayan. O nagkaroon ng overloading? Ayan. Let Narciso, please come in. Let. Huy. Asan ka? Babalikan natin si Let Narciso mula kay Edniel Parosa. Depensa sa Exclusive Economic Zone aaray sa suspension ng FA fighter jets. Yan ang sabi ng Philippine Air Force matapos nga mag-crash ang isang fighter jet ng Air Force sa Bukidnon. Edniel Parosa, please come in. Edniel. Lakay at Nisdea, mamadalingin ng Philippine Air Force ang isinasagawa nitong investigasyon sa pag-crash ng isang FA-50 sa kabundukan ng Bukidnon. Ayon kay PAF spokesperson Colonel Bon Castillo, ito ay para makalipad muli itong fleet ng fighter jets na grounded muna kasunod ng tinawag nitong first major incident sa kwat ng naturang air asset. Sinuspindi kasi ng hukbo ang operasyon ng 11 pang natitirang FA-50s habang sinisiyasat ang kasong kinamatay ng 2 nitong piloto. Aminado si Castillo na malaki ang impact ng grounded operation sa pagbabantay sa teritoryo ng bansa hanggang sa Exclusive Economic Zone, pero tiniyak ng opisyal na may mga fighter planes pa ito gaya ng S-211 na maaaring magamit sa pagpapatrolya sa karagatan. Pakinggan natin si Colonel Castillo. Itong maritime patrol naman natin, we have different types of aircraft that are also involved. We have our other fixed-wing aircraft that we can deploy to do our maritime patrol and monitoring of our territorial waters as well as our areas within the Exclusive Economic Zone. Ang tinig ng tagapagsalita ng hukbong pangipapawid ng bansa. Ito sa Edniel Rosa. Yes, anong pinangalanan na ba yung mga pilotong namatay? Actually, lakay sa side ng Philippine National Police ay may mga pangalan naman na, pero dito sa Air Force ayaw pa nilang banggitin itong dalawang ito sapagkat kailangan pangaraw makausap ng husto itong mga magulang. Pero
lumalabas na lakay sa social media itong names ng dalawang lalaking biktima. Yung isa dyan lakay, doon taga Cordillera. Tapos yung isa ay lokal mismo lakay sa Bukidnon. Taga Bukidnon. Oo, lokal mismo sa taga Bukidnon mismo, yung isa doon sa sa dalawang piloto. At ang nakalulungkot pa nga lakay na balita, bagamat kailangan pang makumpirma, na yung mga report kasi na yung isa doon sa dalawang namatay mukhang ikakasalakay. Naku naman, oo. Hindi kaya katulad ng mga piloto namin sa Ilocos Norte pagka nagpa-practice kung flyby ba ang tawag doon, yung mga nag-exhibition doon sa amin, nag-exhibition halos abot na doon sa tuktok ng puno ng nyug. Sinasagad talaga nila mababang ganun, pinapaikutan yung bayan namin sa Pinili. Hindi kaya ganun din ang ginawa nung pilotong taga Bukidnon. Baka mamaya, andito ako, ha? Kakawayan niyo ako. Para bang nagpaparamdam na andito ako. Ayan, andito ko. Yung technicalities lakay nung crash ay hindi pa rin batid dahil ongoing yung investigation. Pero kagaya nga kanina, yung ulat, around 11 in the morning, nakita yung dalawa, yung cadaver doon sa same crash site kung saan totally wrecked itong binabanggit na FA-50 dyan sa mapunong bahagi ng kabundukan. At kahit pa paano, at least malayo naman doon sa kabahayan dyan sa area ng Bukidnon. Ayan, kakalungkot naman. So na-retrieve pa rin yung black box kahit na totally wrecked? Yung maganda ito ng Momis Taya kasi kanina, nireport din natin yan, hindi pa nila nakukuha as we speak, yung black box. Sinabi kanina ni Ma'am Bon Castillo na ongoing yung pinaka-retrieval. At kasama dyan yung pag-recover doon sa pinaka-black box nung FA-50. Okay. Maraming salamat, Angel. Balik sa inyo, Lakay at Pistea. Balikan natin si Ms. Lef Lakay. Malacanang target ang malalimang investigasyon sa bumagsak na tulay naman sa Isabela. Idetay mo ang balita RH14, Lef Narciso, Ms. Lef. Ms. Thea Lakay, tiniyak ng Malacanang na mananagot ang sinumang responsable sa bumagsak na tulay sa Kabagan, Isabela. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni Palas, Press Officer at PCO Undersecretary Claire Castro na batay sa paunang investigasyon ay under-designed ang tulay o para lamang sa maliliit na sasakyan batay sa disenyo nito at hindi pwedeng dumaan ang malalaking sasakyan. Ibig sabihin, hindi naaayon sa kakayanan ng tulay ang bigat ng 3 truck na dumaan na mangyari ang insidente. Lumalabas din anya na nakadagdag sa kahinaan nito ang mga lindol at iba pang factors dahil sa katagalan kaya kailangang i-retrofit. Ayon kay Castro, inaalam na ng mga otoridad kung ang tulay ay itinayo batay sa safety standards o kung mayroong kapabayaan sa maintenance. Kaugnay nito sinabi ng opisyal na hindi ligtas sa investigasyon at pananagutan ang mga nasa likod ng ginawang tulay mula sa dating administrasyon hanggang sa kasalukuyang administrasyon. Narito si Yusek Castro. Hindi lamang po ang nakaraang administrasyon ang pwedeng pananagutin dito. Lahat po hanggang sa ngayon kung sino po ang maaaring naging may liability dito. Kung meron man, lahat po yan ay dapat managot. Si PCO Undersecretary Claire Castro. Ito si Lef Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sino kayang kontraktor dyan? Ayun na. Baka sabi standard. Samantala, Korean scammer na nakatakas sa kustodiya ng Bureau of Immigration. Aba, ikina-imbierna. Ni Senator Risa Hontiveros. Nga naman, halatang obvious yata, Senadora Risa, ha? Buti man lang sana kung isa yung bantay, tatlo-tatlo pa 3:1, Lakay Raymond at Paas, please come in. Raymond. Mayor Ms. Thea, humahaba na ang listahan ng kapalpakan ng Bureau of Immigration. Ito ang inihayag ni Senator Risa Hontiveros matapos makatakas ang isang Korean scammer na nasa kanilang kustodiya. Ang tanong ni Senador Hontiveros, nakatakas ba? O pinatakas ng Bureau of Immigration ng Korean national na si Na Ik-hyun. Siya ay naaresto sa Clark, Pampanga noong 2023 bilang isang peking Pilipino at wanted sa South Korea dahil sa large-scale fraud cases. Nanawagan ito sa mga law enforcers na hanapin at arestuin agad si Na dahil hindi maaaring pag-alagala ang isa sa ating bansa ang isang tugante.
Ikinalungkot ni Ontiveros na sa pagdinig nila sa Senate Committee on Women and Children hinggil sa Pogo ay maraming Pogo workers ang gumamit ng peking identity. Hindi siya nagtataka na kung ang sipuganteng na ay konektado sa Pogo. Ang masaklap ay wala na umunong katapusan ng kapalpakan ng Bureau of Immigration. Wala silang official report kung paano nakatakas ng bansa sina Alice Go. Hindi rin nila alam kung na hindi nakarating sa China ang 3 boss ng Pogo na kanilang dineport dahil pinayagan sila sa isang layover flight sa Hong Kong at ngayon naman ay natakasan ng bilanggo. Samantalang ang mga kababayan natin ay hirap na hirap lumusot sa kamay ng Bureau of Immigration kapag gustong magtungo sa abroad. Ito si RH28 Raymond Dalpas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Raymond Dalpas. Baka merong something that cannot be denied. May commissioner ba, Lakay? Samantala, matatag na economic policies ng gobyerno dahilan sa pagbagal ng inflation. Milky Rigonal, please come in. Manang Milky. Lakayateya, resulta ng pagsisikap ni Pangulong Bongbong Marcos at ang kanyang economic team ang pagbagal ng inflation. Ang kay House Speaker Martin Romualdez, patuloy ang mga programa ng gobyerno para mapatatag ang presyo ng mga pangunahing bilihin at maprotektahan ang purchasing power ng mga Pilipino. Laksonta ni Romualdez matapos i-report ng Philippine Statistics Authority na bumagal ang inflation sa 2.1% noong Pebrero mula naman sa 2.9% noong Enero. Sabi ni Romualdez na natiling nakatutok ang gobyerno para matiyak ang food security at economic stability habang patuloy niya ang suporta ng Kamara sa pagpapatibay ng mga panukalang batas para maipababa ang presyo ng mga pagkain. Malaking tulong din anya ang kampanya ng gobyerno laban sa hoarding at smuggling at pagtiyak ng magiging abot kayang halaga ng kada kilo ng bigas. Sa report ng PSA, ang 2.1% inflation nitong Pebrero ang pinakamababa sa loob ng 5 buwan kung saan ang food at non-alcoholic beverages ang nakapagtala ng mabagal na annual price increase. Ako si New Kriguna nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Manang Milky. Samantala, 2 lalaking suspect sa pagpapasabog ng Molotov bomb sa kotse ng isang photojournalist kinasuhan sa korte. Idetalyo ang balita RH5, Val Gonzalez. Val. Mr. Mayor kasong arson sa ilalim ng Article 320 ng Revised Penal Code ang isinampa laban sa 2 suspect sa pagpapasabog ng Molotov bomb sa sasakyan ni Philippine Star photojournalist Michael Vargas. Sa pangunguna ng Quezon City Police District ay naghain ng reklamo sa Quezon City Prosecutor's Office si Vargas laban sa 2 suspect. Isa rito ay kilala na ng pulisya. Ayon kay Police Master Sergeant Rainier Robert Abundo ng QCPD Criminal Investigation Detection Unit, ang isa na mismong natukoy na nag-iwan ng pampasabog ay 3 beses na ring nasampahan ng mga kasong illegal possession of firearms at illegal gambling. Sabi ni Master Sergeant Abundo, wala pa ring tuwirang matukoy kung ano ang tunay na motibo sa krimen. Naglabas na rin ng cartographic sketch ang QCPD sa pagkakakilanlan ng isa sa mga suspect. Pakinggan natin si photojournalist Michael Vargas. Sa lawak ng trabaho natin, baka may mga na-offense siguro tayo or hindi natin alam kung kami mga tao tayong hindi natin sinasadyang ma-offend. So, maganda na mahuli muna itong POI natin para siya magtutuloy nung takbo ng investigasyon po. Alas 2 ng madaling araw ng February 18 nang mag-iwan ng improvised Molotov bomb ang 2 lalaking sakay ng motorsiklo sa kotse ni Vargas sa inupahan nitong apartment sa Barangay Pinyahan, Quezon City. Ako si Val Gonzalez, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Val Gonzalez. Babalikan natin lang pang detalye ng ating mga balita. Standby Noche Kaka, si Standby Josa Cruzat. Wow! Si Vice ganda pala, Miss Teya, ang top taxpayer. Bongga Lakay. Ibig sabihin, ganun din kalaki kinita mo pagka ganun kalaki ang bayad. Siyempre, magkano ang kinita ni Vice ganda, Malato. Oo, top taxpayer. Tinalo pa niya yung mga yung mga negosyanteng nasa Forbes magazine ang mga pangalan.
Wow, yaman talaga ni Vice. Bongga Ano? Lakay. Ang dami kasi mga endorsement. Yes. Ayan, congratulations sa Vice, ganda, ha? Kaya pala kung magregalo sa boyfriend, ganun na lang, ha? Ayan. Kaya magregalo ng bahay at saka magagarang sasakyan. Yan. Babalikan natin ang detalye ng mga balitang yan, pero good afternoon muna sa mga taga Saigon Masonic Lodge number 188 o yung mga brethren, ha. Ang mga taga Saigon Lodge ay nag-iimbita sa kanilang public installation bukas alas 2 ng hapon sa Grand Lodge of the Philippines. Incoming Worshipful Master Ireneo Jong Onya Jr., Senior Warden Javin Valmonte, Junior Warden Noli Ongchenko, at ang kanilang guest of honor ni Speaker, wow, Supreme Court Associate Justice Samuel Gaerlan. Abay, pati mga brethren sa Cagayan de Oro City, Maximo Ratonil Masonic Class number 491. Sila ay nag-imbita rin sa kanilang public installation of officers sa March 7. Araw po ng Biyernes, incoming Worshipful Master Cipriano Ratonil II, Senior Warden Raulin Legria, Junior Warden Gio Ritza Abejero, at ang guest of honor speaker, Past Grandmaster Romeo Yu. Oras, Miss Thea. Kulang-kulang 10 minuto bago mag-alas 5 ng hapon. Balita. Pero congrats muna at mga brethren sa Kagitingan Masonic Lodge number 286. Sila ay nag-imbita rin sa kanilang public installation, mga brethren, sa March 15, Sabado sa Triumph Square, Buendia, Pasay City. Incoming Worshipful Master Jeffrey Bangsa, Senior Warden Jonathan Manyo, Junior Warden Ronald Macalintal, at guest of honor speaker, very worshipful, dating PNP Chief General Rica Marquez Mista, at musical director itong counterpart mo ko yung Robin Go, ha? Very worshipful James Ulaybar ng DLTV. Paglalagay ng abusano ngayong unang araw ng Lenten season, nagpapatuloy sa Baclaran Church. Mahaba ba ang pila noche? Ayan, noche kakas. Lakay at Miss Taya, dagsa pa rin ang mga deboto ngayong unang araw ng Kwaresma dito sa Baclaran Church. Habang nagmimisa Lakay at Miss Taya sa simbahan, pila-pila pa rin ang mga deboto na magpapalagay ng abo sa kanilang mga noo. Sa loob naman ng simbahan na Lakay, okupado lahat ng mga upuan habang nakatayo na ang iba pang deboto sa bawat gilid nitong simbahan. Pinangunahan ngayon na Lakay ni Reverend Father Rano Nedi ang nobena at misa na nagsimula alas 4 ngayong mainit na hapon. Ang Kwaresma ay nagsimula ngayong Ash Wednesday at ito naman ay magtatapos sa Easter Sunday o Pasko ng Pagkabuhay. RH27, Noche, 24 oras dyan. Noche, 24/7 dyan sa Baclaran Church, ano? Ang misa Lakay. Misa. Pero yung paglalagay ng abo, hindi 24/7. Paglalagay ng abo, after ng misa Lakay, wala na rin na Lakay. Okay. Kaya doon sa mga gustong humabol, ay pwede pa sila hanggang mamayang gabi Lakay. Ayan. Yung ilang pari dyan, at saka mga lay leaders na lay ministers na naglalagay ng abo, ha? Huwag naman kayo masyadong pilyo. Ayan. Abay, kung maglagay ng abo, may kasama tayo rito. Yung buong noo, talaga namang ang laki-laki ng krus, ha? Feeling sinful talaga tuloy Lakay. ang mga naglalagay Lakay, yung mga lay minister, mga pastor, at yung mga nagmamadre Lakay at mga madre. Yan, yung mga magpapari at magmamadre. At makabilang din dito yung mga madre Lakay. At dalawa yung pila Lakay, ano? Pagpasok mo pa lang, meron na doon. Tapos yung bago ka makapasok ng simbahan, meron ding naglalagay. So dalawang linya, dalawa na magkakaibilang linya ang naglalagay ng abo sa mga noon ng ating mga kababayang magsisimba ngayong Ash Wednesday Lakay. Okay, maraming salamat Noche. Muchas gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes, Lakay. Balik sa inyong dalawa. Muchas gracias, senyor. Samantala, patay ang isang lalaki matapos pagbabarilin ng hindi pa nakikilalang suspect sa Antipolo, Rizal. Ayon sa investigasyon, nagpapahinga lamang ang biktimang si Regalado Catanyag Jr., 46 na taong gulang nang biglang dumating ang suspect at saka siya pinaulanan ng bala. Naisugod pa sa ospital ang biktima pero binawian din ito ng buhay. Napag-alaman namang dati nang naaresto ang biktima sa kasong may kinalaman sa illegal drugs pero hindi malinaw kung kailan at bakit ito nakalaya. Tinutuntun na ng otoridad ang suspect habang nagpapatuloy ang investigasyon sa naturang krimen. At tinatawagan natin ang Philippine Coast Guard. Commodore Balilo, Commandant Abu. Ay, mga retired na pala ang mga ito. Abay, nagre-reklamo yung mga kababayan natin sa Marinduque at mga turista. Ha? Bakit? Abay, dyan daw sa Puerto sa Marinduque at Dalahican, Lucena. Abay, hindi sumusunod sa oras ng alis ng mga barko. Ha? Abay, galit na galit yung mga pasahero, mga foreigners, ng mga turista dahil laging late ng 1 hour to 2 hours. Ala. Naghihintay pa yata ng punuan. Kaya nabubisit na ang maraming pasahero. Ayan, sana sundin daw ang oras ng alis ng mga barko o mga ferry dyan. Kaya yung texter natin nanawagan din kay Governor Justice Velasco, ha? Ayan. Congressman Lord Alan Velasco. Pakitignan daw po itong problema ng ating mga kababayang sumasakay ng barko mula Lucena patungo ng Marinduque and vice versa. At lumalaganap na naman ang droga sa Iloilo. Hala. At dito nga ay merong mga naaresto at nakumpiska ang 7.5 million pesos na halaga ng shabu sa isang bypass operation sa may Kalumpang, Molo, Iloilo City. Inaresto ang mga suspect na sina Jeffrey Orbe Jr. at kabilang ang kabilang daw ito sa top drug personalities sa Western Visayas itong si Orbe Jr. At may kasamang security guard Jaguar na si JM Pabelona. Nasamsam ng Iloilo City Police Drug Enforcement Unit ang 39 na plastic sachet at 4 pang paketa ng droga. Ayon kay Police Captain Ryan Chris Inot, head ng ICPO Drug Enforcement Unit, 6 na buwan nilang sinubaybayan si Orbe bago sinagawa ang bypass operation. Si Orbe ang sinasabing pinakamalaking source ng shabu dyan sa Western Visayas. At sa showbiz, Miss Thea, Vice Ganda kinilala bilang top taxpayer sa taong 2024 ng BIR sa Quezon City. Magkanong worth na kayo ni billionaire? Siguro billionaire na itong si ano? Oo, lakay si Vice Ganda. Magkano kaya net worth niya, no? Para sa malayo-layo pa tayo, lakay. Para sa customs, marami na billionaire yun yan. Aba, idatay mo nga ang balita. Diyosa ng showbiz, Joza Cursat. Miss Thea at Lakay, kinilala ng Bureau of Internal Revenue Quezon City si Ankabogabo Star Vice Ganda bilang top taxpayer sa taong 2024 sa lungsod. Sa kanyang Facebook post, ibinahagi ni Vice ng ilang larawan na kuha sa isinagawang recognition sa mga top taxpayers sa kick-off ceremony ng tax campaign ng BIR. Dito ay nagpasalamat ang TV host at comedian sa natanggap na pagkilala. Kasabay nito ay binigyan din ni Vice sa post na obligasyon ng lahat ang magbayad ng buwis. Gayun din ay sinabi ni Vice na obligasyon at karapatan din ng taong bayan na alamin kung saan ito napupunta. Maliwanag kay Vice, kabilang din sa mga kilalang personalidad na kinilala bilang top taxpayer sa nakalipas na taon sa Quezon City, sina Jeneline Mercado, Dennis Trillo, Dingdong Dantes, Miss Universe 2018 Catriona Gray, Kim Chu, Carla Estrada, Julia Barreto at Darren Espanto.
para sa Break Diyosa. Time Showbiz. Ba't hindi kasama dyan si Coco Martin? Ay, baka sa ibang lungsod sa Lakay. Hindi ba iba yung RDO niya, Lakay. Hindi taga Quezon City. Quezon City. Ba't di kasama si Mayor Joy Belmonte? Baka malahitang income. Aha. Mayor Joy Belmonte. Bala na kayo ito si Vice Ganda ay top taxpayer sa Quezon City. Tapos yung mga nabanggit ko ay top celebrity taxpayer. Mga celebrities. Ba't di kasama si Secretary Mike Defensor? Celebrity rin yun. Celebrity ba siya? Tatanungin natin yan, Lakay. Aba, magkanong worth nung magkanong yaman ni Vice Ganda? Oo, net worth niya. Di ba sinabi? Baling hindi isinapubliko, Lakay. Magkano yung binayaran niya na tax? Wala. Kaya pala kung magregalo ng kotse sa boyfriend, Hummer. Oo, di ba? Dati si Chris Aquino yung ganyan, di ba, Lakay? Oo nga pala, si Chris Aquino hindi nakasama sa wala siyang income kasi ngayon, Lakay, di ba? She's sick ganun ba yun? Marami pa rin siya. Oo bagay, naman. Kaya lang walang income siguro. No income siya for the year. Pero malaki pa rin ang kinita. Malaki pa rin net worth niyan, Lakay. Siyempre, asyendero sila. Asyenda Lucita yan. At anong regalo ng BIR kay Oo nga. kay Vice Ganda, yung mga celebrities? Bale, parang recognition plaque. Plaque lang. Walang token of appreciation. Ganyan naman si BIR Commissioner Jun Lumagi, di man lang nilagyan ng malaking trophy. Binigyan kapalit nung pagka very good nila, di ba, Lakay? Alamin mo, yan assignment mo kung magkano kung may tax refund. Ilang bilyon ang kinita ni Vice Ganda last year. Ayan. Parang natin yan, Lakay. Lalo pag malaki ang kinita ng kanyang MMFF movie na And the Breadwinner is. Oo nga. Baka malaki dun yung portion laki ng kita niya dun sa pelikula niya sa MMFF. Ganun ba yan? Tsaka marami siya endorsement, Lakay Tsaka yung kumikita yung show niya, di ba? Showtime. Yung Itbulaga. Showtime akala ko tahanang pinakamasaya. It's showtime pala siya. Ayan, hindi matahan mo yung si Kuya Willie Rebillame. Ayan, nga. Saan ba siya nagpa-file ng tax niya? Maraming bahay ito May Tagaytay, may Quezon City. Ayan, saan siya nagbabayad ng tax, Wala kang wala, Lakay. Sa listahan. Sige, dagdag mo assignment mo. Pati si Kuya Willie, alamin mo kung Correct. Magkano itanong mo kay Luningning yan, Ayan. O kaya kay Harleen Budol. Ayan. Ayan, siya rin sikat na dancer niya ngayon. Ayan. Okay, maraming salamat, Miss Josa Cruzat. Pabalik sa inyo, Lakay at Miss Thea. Maraming salamat, Josa Cruzat, sa ating balitang showbiz. Oy, magandang hapon kay Mr. Michael Ismaygay, ating business correspondent. Magkano, Lakay? Good afternoon, Attorney Jong Onya. Congratulations. Oy, Congressman Byong Garing, At Kuyang Attorney Orlando D. Magandang hapon sa inyo, At si parang Elmer Ngo ng Friday Club, magandang hapon. At Kuyang Willie Bonilla, abay inimbita ng mga taga-PMA Sandigan ito para sa kanyang blowout sa Ambayan, Kuyang Willie at si Kuyang Brian Belen, good afternoon. Ang sabi natin business correspondent, ang palitan ng dolyar nagsara ngayon sa 57 pesos and 34 centavos. Aba, ang strong ng peso. Lumalakas ang piso natin, laban sa dolyar, lumakas ng 41 centavos. Kasi kahapon 57.75. Ayan na. Maraming salamat. Ito nga si Mr. Ninong Mr. Michael Ismaygay, Magbe-bless talaga ako dyan. Ilang bilyon kaya ang net worth nito, At yan ang kabuhan natin palatuntuan ng break time. Ako po si Deo Macalma. Ako naman, Thea Petro Corpuz. Mga balansyadong balita, susunod na, Chairman of the Board Henry Uri. At ang favorite ng Chinese Embassy. Makatumaas na yung net worth din niya. Ay, oo, hindi na pagkakamalang spy ito. Miss Karen Oyong. Bye-bye. Ingat. Stay safe. Oras. 5:06.